Begins na sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Pinag-usapan po natin kanina itong mga pagpuputol ho ng puno sa lungsod ng Maynila para po sa itatayong expressway. Makakausap natin si Engineer Henry Pasis, siya po ang Assistant Regional Director ng DENR NCR. Good morning po Engineer Pasis, si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Ay, isang makalikasang umaga po, Sir Sander Nigel. Magandang umaga po sa atin. Opo, good morning po. Una ho sa lahat, Engineer, ito hong company na nagtatayo po nung Southern Access Link Expressway. Ano pong kumpanya itong, ayun nga po, yung company na nagtatayo nito at papaano po sila kumuha ng permit mula po sa DENR? Opo, actually, this is of course, a government project. Ang nag-i-implement po is itong San Miguel na po. Mm-hmm. San Miguel Corporation po. And ang proseso po kasi kapag ganyang government project, lalo pag ganyang kalaki, they have to seek clearances from not just from DNR but even from the local government. Sa DNR, I think sa laki ng project na yan, they are required to secure an environmental clearance certificate. Tapos, and also clearance from the local government. And of course, yung they have to deal with yung mga kung merong private land na matatamaan ng development, they have to seek yung negotiate with the landowners kung tatamaan sila ng proyekto. Then, kapag meron na silang ganyan, that's the time that they get yung tree cutting permit. Opo. Engineer, nabanggit nyo nga na meron namang permit, pero meron po bang isinagawang environmental impact assessment bago po natin aprobahan yung pagputol sa mga puno? Ay po, bahagi po yun. Bahagi po yun ang pag-i-issue ng environmental clearance certificate. Opo, kasi syempre ngayon hindi pa man tag-ulan, pero po bumabaha na, wala pang bagyo, may babaha na po. Tapos ito po, marami po kasi mga residente po dyan sa May Quirino ang nalulungkot kasi instead na malilim daw po ang kanilang dadaanan, ay nawala na yung natural na lilim dahil po pinutol na po yung mga puno. Opo, talagang medyo lahat tayo, siyempre natin yung sentimiento natin yung ganyang epekto ng developments. Pero ang totoo po yan, may mga naman ito, hindi naman ito basta pagkuputol lang. Unang-una, hanggat maaari, iniiwasan sa pagdidisenyo pa lang yan, hanggat maaari, iniiwasan talaga natin na matamaan itong mga puno. No? Kaya lang talagang sa nasa NCR kasi alam niyo naman kung gaano tayo na mga problema. Kasi Then, nagkakaroon kami ng assessment. Pag nag-apply na sila ng tree cutting permit, titignan namin yung mga puno na maapektuhan, depende ron sa site development plan nila. Ina-assess natin yung mga puno. Kasi kung una-una, baka pwedeng hindi na putulin, di ba? Baka pwedeng i-prune lang. Or kung pwede naman hindi pa ganong kalaki yung puno, baka pwedeng i-earth ball o yung tinatawag natin na parang kukuhanin siya kasama yung ugat, lilipat, transplant, tatanim. So, ganun yung tinitignan natin diyan bago natin payagan yung pagkakat. Yung last resort na talaga yung pagkakat. Kumbaga dito hindi na pwedeng i-earth ball. Tama po ba, Engineer? Kaya tuluyang pinutol yung mga puno. Yung pong mga ilang puno, actually meron yatang na-identify na 94 trees na pwedeng ma-earth ball. Opo. Ano ho ba ang batayan po ng DNR sa pagpuputol po ng puno, especially yung mga, kumbaga matatanda na? Ang sabi ho kasi parang ilang dekada na dyan, almost half a century na raw. Opo. Actually, except yung mga tinatawag nating heritage trees, no? Pero hindi baga may proseso ang pagde-declare bilang heritage trees Pero karamihan naman yan, ina-assess natin. But kapag walang other option kundi talagang i-cut, no? Ang papapalit natin diyan na itatanim yung mga indigenous species din. Kasi siyempre, gusto nating i-maintain particularly for NCR, of course, yung mga gandang puno para mas maganda yung contribution nila in terms of air. Pero kapag talagang kailangan putulin at yan nakita na natural grown, papalitan yan ng
up to 100 pieces ng indigenous trees din papalitan nila. Meaning tatanim, kailangan magtanim sila ng 100 Bago. pieces replacement. Yes. For each tree. For each tree po yan, for each tree. Saan po ilalagay yun, engineer, kung sakali? Hanggat maaari, sa National Capital Region din. I think for this project, ang agreement with Manila sa Metro Manila din. Doon din sa area na yan, meron nang nakita na pagtataniman eh. Opo. Kasi parang 617 na puno po yung puputulin. So ang katumbas ng isa ay 150. Tama ba? O itatimes mo yun sa... 100 trees, yeah. Opo. 100. So ilan po total? 55,000? Mga ganun? 50,000 something, 50,700 if I'm not mistaken. Opo. Saan po ilalagay Yeah, yun, kung engineer? ganong Oo, kung ganong karami. Congested na Metro Manila. At anong puno ho yung ipapalit dapat? I think, generally nga, ang namin is indigenous trees din. Although, for this particular, I think may request yata ang Manila na kung pwede ay bamboo tree yung itatanim. Replacement nila. Yung pagtataniman, nabanggit ninyo, totoo po, medyo talagang limited na rin yung space ng pagtaniman natin dito, no? Ang medyo malaking area ng taniman natin dito, yung Lamesa Watershed, yan sa may bandang ng parte ng Quezon City, no? Diyan tayo talaga maraming nagtatanim, no? Okay. But kapag ka talagang limited na dito, nakikipag-partner kami sa other regions for yung taniman ng mga replacement seedlings. Opo. Engineer, nasa 617 yung kabuoang puputulin na puno. Sa ngayon, as we speak, ilan na po yung mga napuputol na puno? Ang information po sa akin ngayon, it's around 245 na po yung naputol. Although dun sa 617, around 94 trees yung earth bowl. At doon sa mga naputol na, naumpisahan na ba yung pagtatanim ng mga bagong binhi? I think naka-schedule na po yung pagtatanim nila. Yeah, and yun nga po, mga ilang dito is talaga halos sa karamihan dito Metro Manila or Manila lang talaga ang stamp planting site. Yeah. Opo. Kanina po nabanggit ninyo na kung heritage tree, poprotektahan po ito. So ibig sabihin yung 600 po dyan sa may Osmeña, Quirino Highway, hindi po ito heritage trees. Hindi po siya. Unfortunately, hindi siya heritage trees. Opo. So ngayon, ano po na lang ang inyong mensahe, especially do sa ating mga kababayan na nalulungkot at nangangamba? Tsaka baka nababash din po ang DNR. Yan, kasi lalo na po Opo, malapit talaga. na ang tag-ulan. Baha-baha na naman po tayo, engineer. Opo. Yun nga po, talaga naintindihan namin, no? Yung sentimiento ng ating mga naapektuhan, lalo na dyan sa Quirino Highway. Yun nga lang po talaga, with all our parang policy and efforts na ma-preserve yung mga puno diyan sa area na yan, talaga lang kailangan natin pagbigyan itong development na ito na para din naman sa atin and yung sa future generation natin. Alam natin ang pangailangan natin sa sa roads and highways, Yes. so that yung traffic problems natin ay ma-address din. So talagang kailangan lang po nating unawain ito. In fact, may instruction kami na maglagay din ng tarpaulin kasi baka nga kulang sa information, yung tao nagugulat na lang pag bilang pinutol na. So dapat way ahead, alam din ng mga tao na may mangyayaring proyekto na ganito at kailangan magputol ng mga puno. Opo. Meron po bang monitoring ang nagagawin ng DNR kung talagang natanim na yung mga puno? Opo. Hindi, actually, dun sa pagpuputol, meron din po kaming team na nagmo-monitor to ensure na tama yung pagpuputol nila, no? Tapos kapag magtatanim, meron din po kaming team na kasama or monitor sa pagtatanim nitong mga puno na ito. Opo, meron po tayo. Opo. Saan po dadalhin yung mga punong naputol na? Ano po ang gagawin dito? Buti nabanggit nyo rin po kasi maraming puno ito. So, yung tawag na dito, yung mga cut logs, naghahanap din kami. Meron kaming area kung saan dinadala ito. Pero at the same time,
nakikipag-partner din kami sa mga government agencies na kailangan itong mga catalogs na ito para magamit nila. Kasi kung upuan, lamesa, kung anong magandang pwedeng paggamitan ng ng ibang government or even LGUs or even private sector. Parang open kami para Libre. lang hindi masayang. Opo, merong mga nakikipag-partner lang kami. Of course, merong mga may mga parang letter of course of request. Merong minsan kailangan makipag-MOA kami para dokumentado lang yung pagbibigay namin ng mga catalog sa kanila. Opo, engineer. May sige. pahabol ako. Pumawa ko isa akong private citizen. Meron akong puno sa aking tahanan, sa bakuran. Tapos gusto mo ipaputol. Oo, kailangan ba yun humingi pa ng permit from DNR o basta dahil sa akin naman tong lote, okay lang yun? Opo. Actually, hanggat maaari po kami gusto namin humingi kayo ng permit para magabayan din kayo kasi may risk din yung pagpuputol eh. Pero sa current policy po namin ngayon, meron kaming bagong policy na kung isang puno lang yan o dalawa sa iyong tahanan mismo, bahagi ng tituladong property mo yan, no-notify nyo kami. You just need to notify us, no? Na kailangan nyo putulin o ipuputulin nyo ito. But then, at the same time, ano pa din kami na magabayan kayo kung paano yung tamang puputol. Lalo na kapag depende po sa laki ng puno yan. Kung medyo malaki yan, may risk na baka may masaktan or maka-apekto kayo sa kapitbahay ninyo. Nandun pa rin po kami, nagbibigay pa rin kami ng guidance kung paano. Opo. Engineer Henry Pasis, maraming Thank salamat you po, sa inyo, sir. engineer. Maraming salamat din po sa opportunity para makapagpaliwanag. Opo. Ang Assistant Regional Director po ng DNR sa National Capital Region, Engineer Henry Pasis. Alam mo,